How do we treat the Lord? Yan ang kabuuan ng ating pag-uusapan. Okay? Minsan mindful tayo, paano tayo tinatrato ng Panginoon. And we often say, mabuti ang Diyos sa akin. Mabait ang Diyos sa akin. Pero dapat lakipan natin yan ng isa pang tanong. On the other hand, paano ko naman ba tinatrato ang Panginoon? Para balanse, no? Para balanse. So, yan naman ang kalakip na tanong natin pag-uusapan ngayon. So, let us pray. Sa hapong ito, nagpapasalamat kami sa mga narinig namin, sa pangarap mo sa SKK. Lord, we are really excited dahil naramdaman ko kanina habang nagpe-present si Amor that you are going to entrust us with large amounts of funds, Panginoon, at makakakita talaga kami ng financial hindi lang kasapatan kundi nag-uumapaw, talagang pag-uumapawin mo ang aming kakayahan, O Diyos, upang itaguyod ang inyong kaharian. And I'm so excited for that. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin, sa pagtrato mo sa amin. Minamahal mo kami, binibigyan mo kami ng kapayapaan palagi. O Diyos, pinagagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Napakabuti mo, Panginoon. And this is a good time, Lord, to say thank you sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga tao na nagpapalakas din sa amin. At ngayong hapon, Lord, kausapin ninyo kami. Ang mga salitang ito ay mahulog sa mga pusong mataba, Panginoon, at ito ay maging isang binhi na tutubo at magbubunga sa aming buhay. Maraming salamat po, pagpalain yung inyong salita sa amin. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi ng Amen. Hingin ko yung, wala akong PowerPoint, so pwede ba mag-connect? Luke 20, Lucas 20, kunin nyo yun yung mga Biblia, kunin nyo yung Bibles ninyo, but at the same time, sana makita natin dito. Luke 20, ang verse, beginning verse 1. Beginning verse 1. Tagalog, ha? Ano? 20. Nandiyan na kayo? Yung ba nakarating na sa Facebook? Hindi Facebook, huwag Facebook. May Bible app. Taas nga lahat ng may Bible app sa cellphone. Yun. Thank you, Lord. Lucas 20. Sige. Sino may Tagalog? Luisa? Tagalog? O, si Luisa, babasahin ko na. Simulan ko na. Habol na lang yung verse 1 hanggang 19. At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo at ipinangaral ang ebanghelyo na nagsilapit sa kanya ang mga saserdote at ang mga eskriba pati ng matatanda. At sila'y nagsalita na nagsasabi sa kanya, sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin niyo sa akin. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao. At sila'y nangangatwiran na nagsasabi, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi niyo siya paniwalaan? Tatapwat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng buong bayan sapagkat sila'y naniniwala na si Juan ay propeta. At sila'y nagsisagot, sa hindi nila nalalaman kung saan mula. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. At
At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinhagang ito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Tatapwat, hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin, at ito na may kanilang hinampas, at hinalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. Bait nila, no? At sinabi ng Panginoon ng ubasan, "Anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak. Marahil siya'y igagalang nila." Tatapwat nang makita siya ng mga magsasaka ay nangangsangosapan sila Conversion din mo yan. Nagsangag. Ano? Nag-usap. Sige. Kaya ka pala nahihirapan eh. Mukhang magandang balita, Biblia 1905 yan eh. Sige. Ito ang nagkapagmana. Atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itinaboy nila siya sa ubasan at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, "Huwag nawang mangyari." Tatapwat kanyang tinitigan sila at sinabi, Ano nga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nangangatayo ng gusal ay siya ring ginawang pangulo sa panulog. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Tatapwat sino mang kanyang malapakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. At pinagsisikapan siyang hulihin. Sige, 19 yan. Yeah. Hanggang last verse. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga ekskriba at ng mga pangulong saserdote. At sila'y natatakot sa bayan, sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinhagang ito laban sa kanila. Ayun. Na-feel nila mukhang tayong pinaparinggan ni Jesus dito. So yun na yun, ano? Yun yung talinghaga. Na may-ari ng ubasan, tapos pinagkatiwalan sa mga magsasakang nangupahan doon. Panahon ng ani, nagpadala siya ng isang alipin, hoping na magbibigay ng bahagi niya. Share lang naman kinuha niya, hindi naman niya yung nakita. Anong ginawa doon sa alipin? Binugbog. No? Isip ko, implement natin ito sa SCA. Joke lang. Binugbog yung una. O, di nagpadala ng pangalawa. No? Kung kayo yung pangalawa, ewan ko lang pag hindi kayo mga tog, no? Taka doon. Alam mo, binugbog na yung nauna eh. O, yun na nga, di nga nagkamali. Medyo lumalala, napansin nyo? Yung una hiniya eh. Tapos yung pangalawa, hindi lang binugbog. Pinagwikaan pa nung kung ano-ano. Tapos yung pangatlong alipin, mas matindi pa yung inapot dito sa mga upang magsasaka. No? Anong sabi nung may-ari ng ubasan? Mabait ba siya? Yes. Mabait, ano? Baka kasi kayo, magpadala kayo ng maniningil. Tapos binugbog, baka ipapulis nyo na agad yun di ba? Antimano, ang kasunod yan. Sige, magsawa. Ipabarangay na natin to. Hindi, ito, inaabot pa ng 3 at ang intention pa niya ay ipadala yung kanyang, sino? Oo. Isip ko bakit di yung asawa eh. Hilig pala sila mambugbog. Joke lang sa mga asawa. Anak, minamahal na, hindi lang basta anak. Kung pasaway na anak yan, liga rito, pabugbog kita dahil tigas ng ulo mo. Hindi. Ito yung ipapadala ay minamahal na
anak. O ano lang ginawa nila. Talagang malala, no? Hindi lang nila binugbog, hindi sila nasiyanan sila ito. So what? Ito yung talinghaga that we will struggle to study. No? Interesado ba kayo malaman kung anong ibig sabihin nito? Ha? Okay, so sa malapit na pagtatapos ng kwento ng aklat ng Lucas, we are now on chapter 20. 24 lang ang chapters ng Lucas. We find ourselves as readers faced with the question, anong gagawin ko kay Jesus? Bilang isang magaling na magbabasa ng Bible at sinusubaybayan mo yung mga pangyayari at yung pagpapakilala ni Jesus kung sino siya, in the end, you will be faced with the question, ano ang gagawin ko kay Jesus? Hindi pwedeng walang desisyon. Kailangan may gawin ka. Anong gagawin ko dun sa sanggol ni Maria na ipinanganak niya? Nung siya ay birhen. Anong gagawin ko dun sa tumalo kay Satanas, dun sa ilang? Anong gagawin ko sa nagsabing ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya at ang katuparan ng buong hula sa lumang tipan ng sinauna ay natupad na sa kanya? Anong gagawin? Anong gagawin ko sa nagpalayas ng mga demonyo? At sa mga mahimalang pagpapagaling na ginawa niya? In fact, bumuhay pa siya ng isang batang namatay, yung anak ni Jairus. Ano gagawin ko sa taong ito? Anong gagawin ko doon sa nagpakain sa 5,000? No? Out of ilang pirasong isda at tinapay. Kaya lahat ng actions na ito ni Jesus ay humihingi ng desisyon. Ano gagawin mo kay Jesus? Ano gagawin ko sa nagsabing na parito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala? Salita niya nung panahon ni Zacchaeus. Anong gagawin? Ano gagawin? Sige nga. Ano gagawin? Sigaw niyo ha? 1, 2, 3, go! Ay, may iba. Okay. Sigaw niyo yung nasa isip niyo. Ano gagawin matapos ng lahat ng ito? Ano gagawin niyo kay Jesus? 1, 2, 3. Worship. Parang nandun lang yung Espiritu ng Diyos kumikilos. Ha? Banda rito medyo... Ha? Ulitin ko. Yung iba hanggang ngayon wala pang desisyon. Na? Dapat may desisyon. Ano gagawin? Ulitin ko ha. Sabihin nyo. Huwag kayong mahiya. Okay? Matapos ipakita sa atin ng lahat ng ito, ano gagawin nyo kay Jesus? Sabihin nyo ng medyo malakas, kahit huwag nang isigaw. 1, 2, 3. Ayun. Hindi ko naintindihan. May sabihin. Walang kaduda-duda. No? I think kung magkakaiba man, di magkakasabay. Isa lang yung ating pinagkakasundo. Itong si Jared, pinasalubungan ako ng... Nagpunta kasi doon ng Japan. No? Ilang oras ka doon? Ilang araw ka doon? 4. Ang bilis lang, yun. Company yan sa company nila. Tapos pag uwi niya, nagdala siya ng mga action figures. Alam mo na, yung One Piece. Pero ang daming pieces eh. Ang dami niyang dala eh. Ako nabigyan ako ng maliit. Baka gusto mo to. So binigay niya sa akin. Ngayon, yung binigay niya sa akin is isang karakter. Sino yun? Si Luffy? Tapos, may pantayo, tapos may base na below. Ang hindi ko ma-figure out, mayroong isang piraso kasama nun na nakaganon. Tapos may tusok. So hanggang kaninang umaga, saan ko ba ilalagay ito? Nakatayo na yung action figure eh. Tinusok lang dun sa ulo, yung may buta sa ulo para tumayo. Nakatayo na siya. Pero hindi ko talaga mahanapan saan ko ilalagay itong ganito kalaking piraso na dadali ko nga dapat eh. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Okay? Ba't ko sinasabi to? Hindi ganito yung kay Jesus. Walang piraso ng kwento na masasabihin mo, ito, anong gagawin ko dito? Walang doubt, no? Kung ano ang action na dapat mong gawin. Confronted with the truths
and the stories na iyong narinig. Walang kaduda-duda kung ano ang dapat mong gawin. Walang malabo sa mga ebidensyang kinalap ni Lucas upang dalhin tayo sa tamang pagtrato kay Jesus. Alam niyo, sabi doon sa chapter 1, marami na ang sumulat tungkol sa mga nangyari nito rito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinasalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo ng mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo. Kausap niya si Teofilo, upang lubusan ng matiyak na totoo ang mga aral na itinuro sa iyo. Ganon kamitikuloso si Lucas bilang isang doktor, nagsulat. No? Sinulat niya yan. Yung mga talinghaga na pinag-aralan natin, siya ang sumulat. Nung pinag-aralan niyang mabuti. And in the end, ito na nga, hinahanapan tayo, ano ba gagawin natin kay Jesus? Paano ba natin siya itatrato? Kaya naman sa pagwawakas ng aklat, tayo ay pinauupo uli at examining mabuti ang ating sarili, lalo na yung ating actions. It's one thing to think about what you want to do for Jesus at paano mo siya itatrato, at iba pa rin yung nangyayari sa aktwalidad ng ating mga actions. Gusto natin dito at dito pero hindi natin nakikita sa ating kilos. Parang exercise lang yun. Sino naniniwala dito na dapat ang tao nag-exercise? Yung naniniwala lang. Pero yung totoong nag-exercise. See? Okay? Ganun lang yun. So may mga pinapaniwalaan tayo tungkol kay Jesus. Nandito yan sa isip at puso. Pero pagdating sa aktualidad, ayun na. Marami nang kulang at so ang gusto kong sagutin, tayo ba ay nagtatrato ng tama kay Jesus? Are we treating Jesus right? Tama ba ang pagtrato ko, ang pagtrato natin kay Jesus? What do we mean? Anong ibig sabihin ng tamang trato kay Jesus? Ito ang sinasagot sa atin ng talinghaga. Si Jesus, kinuwento niya yung talinghaga. Kung sa muli, titingnan natin yung verse 13. Sinasagot ng talinghaga, paano natin dapat itrato, paano natin dapat i-treat si Jesus. Verse 13. Ayon sa talinghaga, ano ang inaasahan ng may-ari ng ubasan pag ipinadala niya ang kanyang minamahal na anak? Nakita niyo ba yon? Ano daw ang inaasahan niyang actions? Igagalang. No? Igagalang. Verse 13. Alam ko na, pagpupuntahin ko sa kanilang minamahal kong anak, siguro naman ay igagalang nila. Sabihin nyo nga, respect. Respect. Yun lang naman inaasahan nung may-ari ng ubasan. Ire-respeto nila, igagalang nila yung aking anak. And from Jesus' mouth, no? Kasi siya naman nagkwento ng talinghagang ito. Siguro naman ay igagalang nila. By the way, no? Minamahal kong anak. Ang minamahal kong anak. Narinig niyo na ba yan? Have you heard that before? Ha? Bilang mambabasa ng Biblia. Saan nyo narinig yan? Ang minamahal kong anak. Sa bautismo ni Jesus. Naalala nyo? Nung bumaba, ang Espiritu kay Jesus, nagsalita ang langit, ito ang minamahal kong anak. Kaya walang pagdududa sa kwento ng talinghaga, yung minamahal na anak dyan, walang iba kundi si Jesus mismo. Okay? At kung si Jesus yung minamahal na anak, sino yung nagmamay-ari ng ubasan? Ang Ama, ang Diyos. Okay? Sino yung mga pinagkatiwalaang magsasaka na pinaupa? Mga tao. Sila kasama, hindi ko marinig. Ano na? Disciples? Hindi. Ano sabi nila sa verse 19? Ano sa 19? Naramdaman nila
O alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang sila yung pinapatamaan nun eh. Sila yung mga magsasakang pinaupe. No? Na nagnasa. Kaya gusto nilang dakpin sa noon din, pero natatakot sila sa mga tao. So yung mga magsasaka dito, sila mismo. Okay? Si Jesus talaga mahilig sa yung uppercut. Hindi nila kinuwento yung talinghaga sa harapan nila sa harap-harapan sinabi ni Jesus ito. Ngayon ang tanong, iginalang ba? O siguro igagalang ba nila? Kasi tandaan ninyo, kwento ito ni Jesus tungkol sa kanya, hindi pa ito nangyayari. Sinasabi ni Jesus yung gagawin nila. Imagine this. Yung talinghaga, hindi pa nangyayari. Sinasabi ni Jesus, in fact, ito gagawin ninyo eh. Sabi ko na, di ako pwede magsalita na excited. Igagalang ba nila? Dahil itong talinghaga ay nag-expose o pag-expose ni Jesus ng kanilang evil intention. Sabihin nyo evil. Yung kanilang malisyosong pinaplano. Parang sinasabi dito ni Jesus, alam ko na ang gagawin ninyo. Ha? Alam ko gagawin ninyo. Kaya alam nitong mga teachers of the law kung sino ang tinutukoy na may-ari ng ubasan. By the way, konting backgrounder. Pag narinig, lalo na ng teachers of the law, yung ubasan, alam na nila yon, that's Israel. Ang unang itinanim ng Diyos na ubasan niya, Isaiah chapter 5, no? Ay walang iba kundi ang Israel. Connect agad yon sa kanila. No? Israel ang pinag-uusapan natin dito. At syempre, natukoy na natin kung sino yung mga magsasakang pinaupa. O sige, kumplituhin na natin yung character list. Yung mga unang pinadala, sino yung mga yon? Yung mga alipin na unang pinadala, yung mga nabugbog. Sino yon? Mga propeta. Okay? Kasi bago pinadala yung anak, mga prophets muna ang nagpapaalala sa Israel ng kanilang covenant. No? Sila yung mga tagapagpaalala sa mga taong nakalimot ng kanilang sinumpaan sa Diyos. Bakit daw nila papatayin yung anak ng may-ari? Ito interesting to para sa akin. Para sa kanila na yun. Dahil mali ba? Dahil hindi ba sila naniniwala na siya yung anak? Is that the reason? Oo, isipin ninyo nung nabinabasa ko ito, pambira talaga itong mga to. Papatayin nila yung minamahal na anak, hindi dahil hindi sila baka naman ipadala hindi naman talaga yun yung anak. Hindi ganon. No? Walang pagdududa doon. Ang gusto nila, mabasakan nila yung ubasan. Tinan nyo yung tema natin ng mga nakarang pag-uusap, di ba? Mga pariseo, mukhang pera. In fact, yung mga taong ito, they run the temple. Pag pinag-aralan mo yung kanilang ekonomiya at yung kanilang political system, malalaman mo na talagang malaki ang kinikita ng mga taong ito doon sa templo. Ngayon, atras kayo ng chapter 19. Atras tayo chapter 19, yung huling bahagi ng chapter 19. May ginawa si Jesus na hindi nila nagustuhan. Kaya nauwi sa ganito yung usapan Pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo. Anong ginawa niya? Pinakailaman niya yung business nila ron Itinaboy niya yung mga nagtitinda ron. Sinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan ng aking bahay ay bahay panalangin. Ngunit ginawa niyang pugad ng mga tulisan. Ito yung okasyon, kaya nauwi yung pag-uusap dun sa gumawa ng statement si Jesus. Sa anong kapamahalaan mo ginagawa? Ang itao bang aming mga lamay sa mundo? Kaya nga, di ba? Sino ka? Sa unang pagkakato, makikita mo rito, nagurimitado si Jesus, nagwala, Tinaob niya yung mga... bakit? So this is Jesus saying, alam ko na pinaplano ninyo. Now, isa pang
dahil gusto kong maging matalino tayong mambabasa. Pakinggan niyo yung language na ginamit ni Jesus para ibunyag yung kanilang evil plot. Ano sabi doon sa English? Come, let us kill him. Come, let us kill him. Yun ang sabi sa English. Ngayon, pag ni-research mo ang Bible at binalikan mo yung mga salita yung come, let us. Ang unang occasion yan, ang Diyos, yung Trinity. Come, let us make man. Di ba? Ang Diyos na nagsasalita. Pero alam nyo, sumunod dyan, Genesis 11, ang sabi doon, come and let us make a name for ourselves. Yung mga nagtayo ng Torre ni Babel. Eto na, dito pa lang nagbibigay na ng clue kung gaano ka-evil ito. Kasi yung mga nagsalita dito, gagawa raw sila ng Torre na makakarating sa langit. This is evil scheming talaga to. No? And they will make a name for themselves. Come, let us make a name for ourselves. Hindi na ang Diyos na nagsasabing, come, let us make man. No? Tinatapatan na nila yung tinig ng Diyos. Genesis 19. Anong sabi doon? Ha? Sige nga, yung mga nagbabasa ng Bible. Come, let us make our father drink wine. Ayan. Anak ni Lot. Winasak ang Sodom at Gomorrah. Yung asawa ni Lot naging asin. Na? Yung dalawang babaeng anak ang nakasama niya. Yung dalawang babae na evil plot. Lasingin natin si tatay para masipingan tayo at hindi maubos yung ating lahi. Oh. Anong nangyari? Oh, ginawa nga nila yun. Kaya nagkaroon ng mga Amorites galing sa kanila. That's the second occasion. Genesis 37. Come now therefore and let us slay him. Patayin natin siya and cast him into some pit. Sino to mga to? Kapatid ni Joseph. Oh, di ba? Come, let us kill him. Oh, buti na lang, nandun si Ruben eh. Kinontra, huwag na lang natin patayin, benta na lang natin. No? Pero yung tinig na to ay talagang tinig, boses ng mga evil schemers. No? Come, let us, meron pa, last one, Exodus chapter 1. Come, let us deal wisely with them, lest they multiply. Sino to? Si Pharaoh. Nung dumarami na ang Israel, no, natakot siya, at sabi niya, aligayo. At patayin natin itong mga to kasi dumarami sila, baka labanan tayo nito. At alam natin ang nangyari, di ba? Kaya nga si Moses ay nagpaanod-anod. Okay? Grabe yung language nitong parable na to. At sabi ng mga magsasaka, come, let us kill him. A perfect evil plotting. No? Yung spirit and all, nandun sa kanila. Wala kung magagalit ako, maiinis ako, sapagkat ito yung mga teachers of the law. Teachers of the law, and yet yung kanilang buong pagkatao, punong-puno sila ng evil hatred kay Jesus. Now, so pinaringgan sila, di ba? Sabi ng 19, sila yung pinaparinggan. Ano nangyari? Verse 16. Hindi, punta ko na sa 20. 20 na yan. 20 na yan, verse 16. Ngayon, ano kaya gagawin ng may-ari dahil pinatay nila yung minamahal na anak? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, papaupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Yung papaupahan sa iba yung kanyang ubasan, this is God giving Israel to other nations. It happened in the past. Assyria, Babylon, Roma, nandyan, binigay sa iba yung ubasan. Okay? Hindi ito parusa sa impyerno. Parusa to sa mismong kasaysayan ng bansa. At yun ang nangyari. Nang marinig ito ng mga tao, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito. Dito medyo lumabnaw yung Tagalog. Sabi sa English, certainly not. Certainly not. Ngayon, anong ino-object nila? Na sila ay paparusahan at ibibigay sa iba? O ino-object nila na hindi kami yan? Hindi namin gagawin yan, sinasabi mo, napapatayin yung minamahal na anak. Hindi sa amin yan. Mukhang nandun, ano? Mas
yung reaction nila na sinasabing, hindi yan ipapahintulot ng Diyos, hindi nila gagawin na papatayin yung minamahal na anak. Mukhang nandun. At nandun din sa mga commentaries. So the religious leaders understood the parable and objected that Jesus compared them to the rebellious and foolish tenants. Sabi nila, this could never be us. Hindi pwedeng kami ang sinasabi mo na mga mamamatay. Ganyan, hindi kami yan. So sa halip na umamin at mamangha na alam ni Jesus yung kanilang plano, nagmaang-maangan sila. Sabihin nga ninyo, nagmamaang-maangan. Lalim ng Tagalog, no? Pero maganda. Nagmamaang-maangan. Di kami yan. Di kami yan. At dito alam ko na talagang naiinis ako. Habang binabasa ko to, talagang naiinis ako. Nakakainis yung ganitong ugali. Alam mo yung huli na, no? Nahuli na ng CCTV, tinutok na yung baril eh. Tapos nung ini-interview, sabi, hindi naman daw niya tinutok doon sa nagbibisikleta yung baril. Pag nakapanood ka ng gano'n ba, maiinis ka talaga eh, no? Nahuli na ng tulot eh. Reviewin mo yung CCTV. Alam niyo ba yung tinutukoy ko? Yung opisyal, hindi naman niya, former police na nanutok ng baril sa nagbibisikleta, dinideny niya. Ganito yung pakiramdam ko sa mga tayo, no? Nahuli na sila, in-expose na ni Jesus yung kanilang puso, and then, hindi sila umaamin. Hindi kami yan. Parang yung bata na, kasi biglang may umiyak doon sa kusina eh, tapos tumakbo yung nanay. Yung isang bata umiiyak, may malaking bukol sa ulo. Yung isang bata, may nakatago sa likod niya. Yun yung pamukpok. Sabi nung nanay, ikaw ba yan gumawa niya? Hindi po. Hindi po ako. Hawak niya yung pamalo ano sa kanyang likod. Tapos dinedeny niya na siya raw yung humampas. Huli na, pero alam nyo, ganyan din ginawa nila sa verse 7. Tingnan nyo galing ito, no? Gusto ko i-point ito dahil important to. Verse 7, back tayo dun sa kinwestiyon nila yung authority ni Jesus. By what authority na nagtaboy ka na, tinahog mo yung mga mesa? Ha? Verse 1, you know, So, lumapit sa kanya yung mga namamahalang pari at tagapagturo. Sabihin mo sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa na magtaob. Sino nagbigay siya ng otoridad? Jesus sinagot yung tanong, ng tanong. Talino talaga ni Jesus. Sabihin nga, matalino si Lord. Matalino si Lord. Oo. O, binalik sa kanila yung tanong. Tatanungin ko rin kayo. Sabihin nyo sa akin, kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? At dito nahirapan si Luisa. Nangag-usap-usapan sila. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, yari tayo. Kasi bakit hindi tayo naniwala kay John? Tama naman. Na? Pero kung sasabihin naman natin mula sa tao, anong kinakatakot nila? Babatuin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya, ito nakakainis, ang sabi nila, hindi ba naman nakakainis talaga yan? Di ba nila alam o alam nila? Alam. Oo, kaya nga eh. Kaya nga naiinis eh. Naiinis talaga ako eh. Agis ko nga itong laptop ko eh. Nakakainis eh. Di ba? Alam naman eh. Bakit hindi inaamin? Nahuli na ni Jesus. And so they answered that they did not know where it came from. Makinig kayo sa akin, ito pakiusap ko. Para hindi ako mainis sa inyo. Ha? Gusto niyo ba mainis ako sa inyo? Ha? Makinig kayo mabuti. Ha? Ito pakiusap ko sa inyo, parang awa na ninyo. Kung sinasabi mong mahalaga si Jesus sa iyo, make a stand.
Ha? Pag sinasabi mong mahalaga siya, tumayo ka, tayuan mo yon. Ipakita mo sa akin, aminin mo ng buong buo na servant ka niya. Servant ako ni Lord. Hindi ko yan ipagkakaila. Ngayon, kung hindi naman talagang mahalaga si Jesus sa iyo, then, show it. Show the world that you don't love Him. Deny Him once and for all. Yan ang challenge ko sa inyo. Kasi kung hindi talagang mahal si Jesus, huwag na yung kunwari. Na? Huwag na tayong magkunwari. It's either mahal mo si Lord o hindi. And that's it. Ha? Kasi pag nakita mo sarili mo, hindi ko minamahal, may pag-asa ka. Ngayon kung lolokohin mo sarili mo, na parang mahal mo naman si Lord, mas mahirap umalis doon eh. Ang hirap alisin ito. No? Mga taong alam ano ang dapat gawin, tapos sasabihin nila, hindi nila alam. So, yan ang pakiusap ko para hindi ako mainis sa inyo. Huwag kayong safe. Huwag ninyong lituhin ang inyong sarili. At huwag niyo akong lilituhin. Kasi baka maisip kong mahal nga ninyo si Lord. Ang ganda na lang. Baka mapasabihin. So, paano sila sinagot? Ito na, mabilis lang naman itong sermon na to. Paano sila sinagot? Verse 17 na ako. Verse 17. Sabi nila, hindi yan, hindi kami yan, Lord. Ako, maniwala ka, Panginoon. Certainly not. Hindi namin yan gagawin. O, kaya tuloy, imagine niyo yung verse 17. Tiningnan sila ni Jesus. Paano kaya sila tiningnan? Imagine niyo? Ganon? Nagulat si Jesus sa pinagsasabi nila. O yung tingin ni Jesus doon kay Peter, nung dininay siya ng 3 times. Yung piercing. No? Tinignan sila ni Jesus. At ang haba ng post. Sipin nga naman yung sinasabi nila. Tinignan sila ni Jesus at tinanong sila. Since kayo ay mga teachers of the law, bibigyan ko kayo ng isang utos. Ang batong tinanggihan. So talata from Awit 118. Itong quote na ito. Ang batong tinanggihan. Kita nyo ba? Basahin nyo ha? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagpalagay ng bahay ang siyang naging batong panulutan. Oo. May gumagawa ng bahay. Nireject yung batong panulukan, yung cornerstone. Ay, yung isang bato. No? Tapos, yung kanilang palang tinapong bato, yung pala yung batong pundasyon. Lalim din, ano? Ano yung sabihin niya? Kung meron mang isang take dito sa quote ni Jesus from Psalms, yung salitang tinanggihan. Sabihin nga ninyo, reject. Na-reject na ba kayo? Ha? Have you been rejected? Mga lalaki dito? Sabi, lakas ng tao ni Salvi. Siguro marami ka na-reject, no? Ha? Na-reject na ba kayo? Alam ko general mga lalaki. Oo daw, na-reject na. Mga babae, may ni-reject na ba kayo? Ha? Dami. Dami na. Umupo na ba kayo para makinig sa pagrereklamo ng isang taong ni-reject? Ha? Madalas. Okay. Pero dito, kung may maliwanag na isang bagay, dahil ang nangyari dito, instead of respect, they rejected. No? Tinanggihan. Pinangalanan ni Jesus kung anong pagtrato nila sa Kanya. This is what you're doing. Sabi ni Jesus, hindi niyo ako nire-respeto. Sabihin ko sa inyo. Ang ginagawa ninyo sa akin, tinatanggihan ninyo ako. Sorry. At ano ito? Sinasabi ni Jesus na nagkakamali sila na tinatanggihan. Kasi ang batong tinatanggihan ay ang panulokang bato. Ang pinakamahalagang bato kung saan nakasandig ang kabuuan ng mangyayari sa bahay. Narinig ko to sa professor namin sa Old Testament.
yung panulokang bato, parang sa isang corner, no? Kung magtatayo ka ng bahay, unlike now, alam mo na, sabay po pwesto yung mga poste. Di ba? Si Romy talagang nung sinimulan to, sabi niya, Pastor, ito ang mga poste. Sabi ko, di ba marami yan? Di ba sobrang dami naman yan? 16 na poste yata ito eh. No? Doon sa kanila, pag nagtayo ka, ang hahanapin mo una, yung corner stone. Okay? Yung panulokang bato. Yun ang unang ilalatag. Doon nakasandig yung buong bahay. Pag nagkamali ka doon, ewan ko lang anong magiging itsura ng bahay mo. Kung magkamali ka, kung wala kang panulokang bato, ano itsura ng bahay mo? Okay? So, ang sinasabi dito, they have rejected the wrong stone, yung batong pundasyon. At ito ay peak. Sabihin nga ninyo, peak. Climax. Climax na ito. Bakit climax? Yung mga prophets, tinanggihan. Ilang prophets, ilang beses tinanggihan? Mga propetang pinadala, tinanggihan. 3 beses. They rejected the prophets, Israel. Finally, God sends His Son. And they will kill Him. Ito na yung pinaka-climax ng kanilang rejection ng Diyos. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Narating na ang pinakamalaking rejection ng Israel sa Diyos. They rejected His Son. At pansinin din natin, hindi may pagkakaila yung patience ng Diyos. Sabihin nga ng Diyos, patience. God is slow to anger. Mababasa nyo lagi yan. No? Kahit napakatigas ng ulo ng Israel, papadalang prophet, uulitin ulit. Ganun ka talaga. Ngayon, isipin mo, mapagalit mo ang Diyos na mabagal magalit. Anong klaseng tao ka nun, di ba? Di ba? It tells about anong klaseng character merong Israel. Mapagalit mo ang God who is slow to anger. Hindi lang minsan siyang nag-alok, palagi siyang nag-alok. At dahil napagalit nila ang Diyos na slow to anger, ang sabi ng verses, God will destroy them. Ano nang gagawin mo sa kanila? So I will destroy them at ibibigay ko sa iba yung ubasan. Ngayon, paano sila i-destroy? Yun yung verse 18. Last na to. Dito na ako, tapos na. Sige, basahin nga natin. Ang sino mang ay dapat ginawa din ng magkakadurog-durog para rhyme, no? Pag nahulog ka dun sa batong panulukan, anong mangyayari? Magkakabali-bali. Ngunit pag nahulugan ka naman ng batong yun, sa'yo naman bumagsak, magkakadurog-durog. O, alin ang gusto niyo dyan? Magkabali-bali o magkadurog-durog? Ha? Magkabali-bali na lang. Hindi pa itong mga bata, mas madaling kausap eh. Ngayon, tagal nyo mag-desisyon eh. Sa kanila, okay na sa kanila magkabali-bali. Paano sila wawasakin? Paano sila wawasakin? God will destroy them, sabi. Sa pamamagitan mismo ng bato. Ha? Yung batong kanilang tinanggihan, wawasakin sila nun. Paano? O, yan na nga, nandun. Ang sino mang mahulog sa batong yun, magkakabali-bali. Yung mahulugan ng bato naman, magkakadurog-durog. Anong intindi niyo dyan? Walang masyadong option, no? Ano ba, Pastor, ano ba ang option ko dyan? Pag tinanggihan ko si Jesus, dalawa lang yan eh. At magkabali-bali ka o magkadurog-durog ka, ano gusto mo dyan? Ay, ano? Tanggihan mo si Jesus, tinitiyak ng Bible, dalawa lang talaga kakalagyan mo. Magkakabali-bali ka o magkakadurog-durog ka. Sa English nga, matindi. Powder! Pupulbusin ka ni Lord, oh. Hindi pupulbusan, ha? Abay, ako anak eh. Dahil tinanggihan mo, pulbusan kita.
Hindi pulbusa, pupulbusin ka. Nasaan na yung tumanggi sa akin dito? Ito na yung Lord. Oh. Ito na siya. Alikabok na lang. Oo. Walang ititira. Grabe talaga to. Grabe, galit ng Panginoon dito sa bayang ito. Galitin mo ba naman yung God who is slow to anger? Alam niyo na. Huwag niyo gagalitin si Lord. Kasi pag nagalit talaga sa inyo si Lord, ha? Matindi. Ha? Matindi. O, tapusin na natin. May isang interpretation na hindi ko ginamit. Kasi para sa akin, judgment talaga to. Either you fall on that rock, magkabali-bali ka, o yung rock na yun ay bumagsak sa'yo, magkadurog-durog ka. That's it. That's the judgment. Pero may mga interpretation, sorry, dahil sa salitang ngunit, no? Baka raw iba yung unang meaning ng magkakabali-bali. Maganda rin naman. Pakinggan nyo, ha? Ang ibig sabihin doon ng magkakabali-bali, you will be broken. Okay? Either lumapit ka sa Diyos with a broken heart, with a broken spirit, kung ayaw mo magkadurog-durog. Parang mas maganda yata ang option yun, ano? Kasi ngunit ang sino mang mahulog sa batong ito yung magkakamali-bali. You fall. Alam mo, pag nahulog ka talaga kay Jesus Alam mo bakit? You will be broken. Lahat ng uri ng pride sa pagkatao mo, mawawala. Bali-bali ka talaga. Hindi pwedeng may pride kay Jesus. Yun yung isang interpretation. Ngayon, mas okay na yon kesa naman mahulog sa iyo ang bato. At ikay madurog. Magkadurog-durog. Maganda rin yun, ano? At least may option ka din doon. Pero ang sinasabi doon, no? Pag kay Jesus ka nahulog, then lahat ng iyong pagkatao talaga babaliin ni Lord. Hindi pwedeng meron kang yung willful disobedience. Yan. Yung hindi ka masunurin. Yung mas mahalaga pa rin sa iyo yung sarili mo. Hindi pwede, guys. Okay. Maganda rin. Ano mas gusto nyo? Gusto nyo ba yun? Yung interpretation na yun na magkabali-bali. Okay. Sa mga magre-reject, dalawa lang to, sa mga magre-reject at saka sa mga magre-respect. O, tanongin nyo kung anong gagawin sa mga magre-reject. Mabuting paalala ito sa akin. Tabi-tabi po. Tabi po, tabi po. Kung nandito ka sa church, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, ikaw ay kabataan, matagal nyo na ako naririnig na nagsasermon. Lagi ka nakakarinig ng paanyaya at inaalok ka ng Panginoon na kilalanin ng kanyang authority sa buhay mo. Kilalanin ng alin? Authority niya sa buhay mo. Pero hindi ka nakikinig. Tinatanggal mo siya. Galing sa verse na yon, babaliin ng Panginoon ang pride mo at dudurugin ng Panginoon pati sambayan mo. Alam ito ang nakakatakot. Pag nagsimula ka ng isang bagay, ito ang pupuntahan ng buhay mo. Tangay-tangay mo yung pamilya mo talaga. Sabihin nyo sa akin hindi. Mali ba ako naisipin? Hindi, di ba? Dadamay mo talaga pamilya mo. Ganito kalupit ang kasalanan. Pag wala kang pwedeng gawin sa buhay mo na hindi maapektuhan pamilya mo. Maski apo mo, pwede magdusa sa kasalanan mong gagawin. Kaya nga, ilang henerasyon pa yan. Ngayon, ito naman good news. Ayaw ka naman matapos sa destruction. Let me encourage you. O, tanongin nyo, anong gagawin ng Panginoon sa magre-respect? Bibigyan sa milyon, pwede na yan. Ayun niyo yan? Ha? More? Ha? Etong magandang balita, makinig kayo. Makinig kayo, iuwi nyo to. Napakagandang balita nito. Pag ang anak ng Diyos, nirespeto mo, ibinaba mo ang sarili mo sa Kanya, nagdesisyon kang sumunod sa aral niya, tinaga mo ito, meron kang panulukang bato. That's what you have.
Meron kang ano? Meron kang isang cornerstone. Anong ibig sabihin niya? Matibay ang buhay mo. Sabihin mo. This is what you have. Matibay ang pundasyon mo. May kabigatan ka ngayon? May problema ka? May dinadala ka? Mahina ka ba? Hindi. Pag si Jesus ang cornerstone ng buhay mo, malakas ka. Whatever it is. Ha? That's the good news. In fact, walang pagsubok sa ibabaw ng mundo na hindi kayang dalhin ng panulokang batong ito kung siya ang nire-respeto mo. Ito napakagandang balita. Matibay ang buhay mo. Hindi lang yun. And wait, there's more. Hindi natatapos yung blessing. Hindi lang matibay ang buhay mo, dahil may panulokang bato, maayos ang latag ng buhay mo. Alam mo yun? Kasi yung panulokang bato, doon mo iaasinta lahat eh. Ito si Marco makaka-relate. Pag nilagay mo na yung cornerstone na yan, then you make sure na kung ano mang idadagdag mo sa bahay mo, hindi lalayo at hindi gegewang doon. Andun yung panulokang bato, tapos naglagay ka dito ng bato. Kasi hindi. God will make sure na lahat ng idadagdag mo, whatever decisions, no? Whatever future decisions that you will make. Ito nakakanginig ng buto ito eh. Hindi ka magkakamali. And in the end, as you continually do that, no, ina-align mo doon sa panulokang bato yung buhay at decision mo. Anong itsura ng bahay mo? Sabihin nyo sa akin. Ha? Matuwid. Maganda. Matibay. Oh. Di ba? Tumatayo yung balahibo ko eh. Dun sa isang araw, napakaganda, napakatibay ng itinayo mo sa batong si Kristo. Gusto nyo to? Ito ang hangarin natin sa SKK. We want a strong family founded in Christ as the stone. At yung mga desisyon na ginagawa natin, hanggang sa kinabukasan, hanggang mawala na tayo dito, aanihin pa ng iyong mga apo. No? Yung apo ni Salve, kay Joshua, at saka kay, hindi. Sino ba girlfriend niya? Hindi pa alam. So, ito ang pangarap ko para sa inyo. Hindi ko to pwedeng gawin sa inyo unless you make Christ your cornerstone. Pag hindi mo to ginawa, I won't promise you anything. Kahit anong tulong bigay namin sa inyo, lalagpak at lalagpak yun. Kasi titiyakin ko, hindi yan naka-align. But if you make sure, yung buhay mo, i-align mo dyan sa cornerstone. Simula sa araw na to, ano mang idagdag mo sa buhay mo? In the end, no? Walang pagsisisi. Buhay na walang hanggan dito sa lupa. Kung si Jesus ang batong panulok sa ating buhay at sambahay, hindi ka magkakabali-bali at hindi ka magkakaturog-turog. Tayo tayo.